Good morning po sa ating lahat. Ayan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong ay dumako sa mga balita at malasakit ng ating iglesia. Ang pamantayan ng pagmamahal sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang mga kautusan, kaya dapat nating mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa sarili. Ngayong umaga, sama-sama nating sambahin ang ating Diyos kasama ang ating mga kapatid sa kani-kanilang mga tahanan. Atin pong batiin ang happy birthday, simula po bukas, November 4, si kapatid Nerissa Demetilio, November 6, kapatid Noah Cardenas, November 7, kapatid Shirley Elalto, at November 8, si Althea Lane Alisand Luares or si Andy. Ayan po. Atin po silang awitan ng maligayang bati at ipanalangin po sa pamagitan ng ating pastor. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na lumikha ng aming buhay, at sa pagkakalikha mo ng buhay ng tao, na ipahayag mo, Panginoon, na ang buhay ay mabuti. At ang iyong kabutihan, Panginoon, na hindi natatapos sa iyong pagkakalikha, kundi nagpapatuloy. Kaya Panginoon, sa pagdulog namin bilang pasasalamat sa buhay ng aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan, ng kapatid na Nerissa Demetilio, Noah Cardenas, Shirley Elalto, Althea Lane Alisandi Luares. Nagpapasalamat po kami sa buhay na kanilang tinatamasa mula sa inyo. Pagkat patuloy mo ito, Panginoong, kinakalingan ng dakila mong pag-ibig at ng inyong pagmamahal at ng iyong kapangyarihan. Naunawaan nila, Panginoong Diyos, ang kadakilaan ng buhay mula sa inyo. Pagkat daman nila na mayroong Diyos, nakasakasama sila sa kanilang mga buhay. Kaya sa panibagong taong tatahakin nila, O Diyos, ang aming panalangin. Pagkalooban mo sila na magandang buhay, na may magandang kalusugan, malayo sa anumang kapahamakan, karamdaman. Bindisyonan mo ito, O Diyos, upang patuloy nilang maranasan ang iyong kabutihan. At ingatan mo po sila at pagpalain sa mga araw na natatahaki nila sa panibagong taon ng kanilang buhay. Ito po ang aming pagsamo at panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating mga iba't ibang gawain ng ating iglesia, tuwing linggo po, syempre ang ating pong Worship Sunday at ang ating pong Sunday School sa ganap po na alas 9 ng umaga para po sa adults and CYF, at para naman po sa mga bata sa ganap po na alas 10 kasabay po ng ating Divine Worship. Ganun din po, every prayer meeting po, ngayon po ay online, ngayong Wednesday, 7 p.m. at si Pastor po ang ating facilitator. Sa Bible study naman po, tuwing Thursday po, either Limbon o Tambo, alas 7 ng gabi. Kapag naman po Biyernes ay sa Bangkod o sa Bayan, tuwing alas 7 pa rin po ng gabi. At sa Mataas na Lupa po,
ay every other Saturday sa ganap po na alas 5 ng hapon. Para naman po sa ating paghahanda sa ating pong 75th anniversary, ang ating pong 75th founding anniversary ay gaganapin po sa November 24, alas 2 ng hapon sa CBSU Icon. So wala na po tayong simba sa umaga. Baka po kasi yung iba pumunta po sa umaga. So wala po tayong simba ng November 24 sa umaga, alas 2 po ng hapon sa CBSU Icon na po tayo magkikita-kita. Lahat po ay inaanyayahan na suportahan ang pagsambang ito. Ganon din po, maaari na po tayong magbigay ng ating mga kanya-kanyang anniversary pledges at ang ating pong Bungbong Project ay ngayon po natin ihahandog sa bahagi po ng awit ng pagtatalaga kasabay po ng 10 piso mula sa puso. At magkakaroon din po ng special meeting ang bawat komite pagkatapos po ng pananambahan. Para po sa ating church membership, nananawagan po ang ating iglesia sa mga pamilya na hindi pa po nakakapagbigay ng kanilang membership form o kung wala pong membership form, magsabi lang po kay LP Reniel para po mabigyan po kayo ng membership form. At pakidala na po ito para po maisama kayo sa listahan po ng ating iglesia. Para po sa mga tagapanguna sa susunod na linggo, ito po ay pangungunahan ng UCM. Sa November 10, ang ating pong liturgies, kapatid Ronald Peña. Community prayer, Elder Richard Perez. Acolytes and Ushers, kapatid Bobby Cero and Elder Alex Mojica. Para po sa mga karagdagang balita, anayahan po si Pastor. Hello po, good morning mga kapatid. Good morning. Sa lahat ay ating pasalamatan din si Dr. Marigel Cahigal Wagner na kasama po natin. Actually siguro dati nang nakapag-speak sa atin. Pero sa susunod na linggo ho ay i-invite po natin siya na maging speaker po sa ating iglesia. At excited po siyang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Actually po sa ating komperensya, lagi kong itong November, ilan-ilang activity ho ang nakita ko sa program ng ating komperensya. Pero doon po sa group chat ng OKWO organization ay nakikita ko po yung isang imbitasyon. Actually, third invitation na po itong fellowship ng Cavites Mission of Seventh-day Adventist. Sa mga manggagawa, sa mga LP natin, na makisalo o makisama, makijoin sa nasabing fellowship na gaganapin po sa November 7, 2024, 8 to 4. May tema pong Healthy, Happy, Holy. So, gaganapin po ito sa IAS Auditorium. Sa Silang po ito gaganapin. At nakita ko rin sa group chat yung panawagan para sa kamanggagawa natin si Reverend Mayjoy Relly sa kanyang nalalapit na operasyon sa kanyang puso. So, panalangin po natin ang ating manggagawa sa ubasan ng Diyos, lalong-lalo na sa panahon ng kanyang operasyon. So, maraming salamat and God bless sa lahat. Ngayon po ay magsimula na po tayo sa ating praise and worship. Tayo po lahat ay tumayo. Sama-sama po nating awitan ng ating Panginoon. Awitin po natin ang minamahal kita.
sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng labi, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Pagintapatin niyo kami, Panginoon. Puspusin niyo kami ng inyong banal na Espiritu. Samahan niyo kami. Pumagitna kayo sa amin sa pananambahang ito, Panginoon. At ito po ay aming itinataas sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po ay tumayo para po sa ating tawag sa pagsamba.
Tunay na ang Diyos ay hindi malayo sa atin, bagkus siya ay ating kapiling sa pagtitipon at pagdiriwang na ito. At pagkaisa upang hindi pagtibayan ang pag-ibig at pananampalataya na kanyang ipinagkaloob sa bayan ng Diyos. Upang tayo ay maging kalugod-lugod sa harapan niya at maging pagpapala sa ating kapwa, siya ay kikilalanin at susundin ng lahat ng mga bansa bilang pinakadakila at pinakamakapangyarihang Diyos sa buong sanglilikha. Tayo pong lahat, halina bayan ng Diyos, sama-sama nating dakilain ang Panginoon, italaga natin ang ating buong katauhan sa pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Tunay nga po, O Diyos, na kayo po ay napakadakila. Purihin ka po sa isang napakagandang umagang ito. Maraming salamat po, Lord God, sa buhay na muli niyo pong ipinagkaloob po sa bawat isa. Salamat po sa kalakasan. Salamat din po, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Thank you po, Lord God, dahil nandito na naman po kami sa inyong harapan. Nandito na naman po kami, Panginoon, para umawit, magpuri, magpasalamat sa inyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Gabayan niyo po, Panginoon, ang aming pananambahan sa umagang ito. Kayo po, Lord God, ang manguna sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I just want to
kapulungan para po sa ating tawag sa pagsisisi. Sa bahaging ito ng ating pagsamba, buong kapakumbabaan tayong lumapit sa Panginoong Diyos na higit na nakauunawa ng ating mga nararamdaman at nararanasan sa buhay. Ipagtapat natin sa Kanya ang ating mga pagkukulang at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan upang maging ganap ang ating pagsamba sa Kanya. Huwag tayong matakot, siya ay lubhang mahabagin at mapagmahal. Alalahanin natin ang Kanyang mga salita. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, talikdan na ninyo ang masamang gawain, tumigil na kayo ng paggawa ng masama, pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ng mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ito po ay hango sa Isayas 1:16-18. Tayo pong lahat ay inaanyayahan sa isang sandaling panalangin para po sa ating pagsisisi. Mga minamahal na kapatid, sa pamamagitan ng wagas na pag-ibig, ay makakatiyak tayo ng kapatawaran ng Diyos. Ayon sa nasusulat, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Ngayon naman po ay dadako tayo sa mga patotoo po ng ating mga kapatid sa kagandahang loob po ng ating Diyos. Po sa ating lahat. Ako po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa ating Panginoon sa buhay at kalakasan na ipinahihiram niya sa akin sa bawat araw. Kung natatandaan niyo po, May 4 last year, nung ako po ay nag-undergo ng transplant at ang aking nga pong donor IC seed sa aking kidney. Today po ay November 3. So, ibig sabihin, 1.5 taon na po ang nakalipas simula noon. So, salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagpapalakas sa akin. Wala na pong dialysis. Normal po yung aking mga laboratory test results. Bagamat meron po akong mga gamot na iti-take for lifetime na po. Pero patuloy ko pong nararanasan ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa aking buhay. At ang aking nga pong dalangin
nawa yung lakas na patuloy niyang pinahiram sa akin ay magamit ko upang siya ay patuloy na pasalamatan at mapaglingkuran. Kasama na rin po dito yung mga karanasan yung gusto ko po kasi makapag-travel. So, pasalamat din po sa Panginoon dahil last week nga po, for 10 days ay nakabisita kami sa pinsan ko sa Sydney, Australia. Ito po yung mga karanasan na hindi ko masyadong na-enjoy nung ako'y nagda-dialysis kasi nga po twice a week yun. So, salamat, maraming salamat sa Panginoon. Purihin po siya sa kanyang kabutihan at katapatan sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat sa Panginoon that after 4 years, I'm back here with the Peñas as my host, and of course, this beautiful congregation that always welcomes me. And it's just elating. You know, parang hindi, parang totoo. You know, Lord, am I dreaming? Yung bang, I go around the world, guys, and like kay sister kanina na, yung parang yung buhay natin, I'm always in the brink of death. I was in Germany a few months ago, and I was just so in love with this God of all creation. Yung salamat sa buhay, Panginoon. I could have been dead 15 years ago, and now I'm alive, and I'm just so in ecstasy of that. You know, just so amazed, and I was just praising Him na talagang in love yung kaganda ng mga kanta natin na I'm so in love with you. There's such a difference of being in love with Jesus and loving Jesus, right? Kung in love yung isang tao, talagang ibang pag-ibig yun. Pero pag yung minamahal mo lang yung isang tao, di ba parang iba siya, ibang level. So I was in this being in love with Jesus, that to the point that as I was praising Him, right there in Germany, I lost track that I was walking on the pavement where the trains are going to. Kasi very even yung platform ng dadaanan ng tao at saka dadaanan ng train. Eh hindi ko alam, nasa daanan na pala ako ng train. And I was just so in love with Jesus, praising Him, that the train was already, boop, 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 get out of our way here. And then passengers were screaming, get out. And I was just wondering, it's like, why are they panicking? You know, I'm just so in love here with Jesus, and I'm just praising Him. They were like, and right there, right before my nose, nandiyan na yung train. They're like, and then I realized, mamamatay ako pag hindi ako tatakbo dito. And I left that railroad, and I was like, wow, I could have been dead in a split of a second, and I won't be here standing. And little things like that would just make me like, oh, Lord, there's so much I want to share to the body of Christ, that every moment being in love with Jesus in whatever situation we are in is a blessing, right? It is hininga natin na, it's a breath of God right here within us, right? So every minute details. Gaya ng suot ko ngayon, you cannot imagine, straight from India, all the way from England, I was just being given by this Indian missionary, all the way from the US, and we met in Britain, and ganun na siya na, hey, take this. Sabi ko, wala namang Paris to. Sabi ko, ha? Sige, nilagay ko na lang sa suitcase ko. And little did I realize, Roslyn brought me this pair of dress. And sabi ko, wow, perfect. Ito talagang kailangan kong isusuot. Yung little things like that, minute details, when we think, you know, parang banal lang siya, walang meaning. And then, you come to a point where you just thank God, Lord, thank you. You just love me. You know those little details. You know even the number of my hairs. And yung may maggising sa'yo, kakatok sa'yo kaninang umaga kasi sarap ng tulog ko. Nandiyan na yung pagkain, yung mga si John Lee nandiyan na, tita, kain na, yung mga gano'n. Little things like that.
it's just like, wow, God, you're so good. And to be worshiping God with this congregation, beautiful family of God. And I go, Lord, how cannot we be in love with you? That you know every little thing that pertains to life and godliness, and He provides for it. So I'm excited this Sunday na magpakakatotoo tayo sa mga salita ng Diyos sa ating mga buhay. And to God be all the glory. So thank God. Tayo po ay tumayo. Bilang paggalang natin sa pagbasa ng kasulatan, ating matatagpuan ito sa aklat ng Marcos, Kabanatang 12, talatang 28 hanggang 35. At ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkakasagot ni Jesus sa mga Saduceo. Kaya lumapit siya at nagtanong, ano pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Tayo pinagpala ng ating Diyos sa pagkabasa at pakarinig ng kanyang mga salita.
Salamat sa awiting nakakaba. No? Hindi talaga nawawala yan. Ano? Pero I appreciate na sa kabila ng kaba, nakakapagbigay tayo ng papuri sa Diyos. Kaya sa mga choir ay tunay na salamat sa binigay na talento ng Diyos sa bawat isa. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, sa masandaling ito, nais po namin na pagharian mo ang aming mga puso, gayon din ang aming isip, at ang aming kaluluwa, O Diyos, upang makaniig ka namin sa isang pagdinilay ng iyong mga salita, pagdinilay ng buhay, na magbibigay sa amin ng mas malawak na pag-unawa, lalong-lalo na ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, na siyang pinakamahalagang utos na ipinagkaloob mo sa amin. Samahan mo po kami, O Diyos, sa mga sandaling ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang napakalaking umaga, mga kapatid, ang pinagkaloob muli sa atin ng Diyos. Pagkat sa bawat araw dito, pinapamalas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa ating buhay. At maging sa ating mga pamilya. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin ay napakadakila. At ito ang dapat na maging tungtungan o batayan ng ating mga pagpapasyaw ginagawa sa ating buhay, sa ating kapwa, na ang pagmamahal ang pinakamahalagang utos na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Subalit, ang tao ay may sariling panuntunan sa kanyang pagpapasya at ginagawa. At madalas ang panuntunan ng tao ay nilikha ayon sa kanyang sariling interes. Kaya madalas ang mga gumagawa ng batas, nagpapatupad ng batas, sila rin ang lumalabag sa mga batas. Tulad halimbawa, na ayon sa batas ay pinagbabawal ang pumatay. Ngunit meron tayong naging leader na ipinag-uutos siyang hikayati ng mga suspect na kriminal na manlaban para tapusin ang kanilang buhay. Ibig sabihin, sa batas ng tao, hindi para bigyan ng pagkakataon ng buhay na mga taong nagkasala sa lipunan, kundi kailangan alisin sila sa lipunan na kanilang kinabibilangan. Kaya napakalaki ng pagkakaiba ng batas ng Diyos sa batas ng tao. Pagkat ang batas ng Diyos ay nagmumula sa pusong mapagmahal at hindi para patayin ang tao, kundi upang iligtas ang buhay. Masama ka man o mabuti, yayakapin ka ng ating Diyos, ng pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay ng bayan ng Diyos, meron po silang 613 kautusan. At ang mga Israelita ay may tinatawag na Mosaic Law, kung saan ang mga batas na ito ay nagsisimula sa 10 kautusan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises. At doon nakapaloob din ang maraming batas sa kanilang tinatalima sa kanilang kinikilalang o kinabibilangang reliyon. Ang layunin ng Mosaic Law upang bigyan ng tamang pamantayan, ang kabutihan, pagkamakatarungan at higit sa lahat ang kabanalan ng tao sa pagitan ng Diyos. Kaya ang batas ng Diyos ay isang gabay ng tao upang maging matuwid ang tao sa harapan ng Diyos. Kaya ibinigay ng Diyos ang mga tuntunin sa tao upang pahalagaan ang kinakailangang biyaya ng tao mula sa Diyos. Kaya sa tipan ng Diyos sa mga ninong Abraham, Isaac at Jacob, ito'y isang tipan na nakabatay sa pangakong biyaya ng Diyos sa tao. At ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa ating mga buhay. Kaya mula sa 613 kautusan ng mga Israelita, actually ang ika-4 doon ay nagsasabing to love Him. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Kaya noon pa man ang pangunahing utos ng Diyos ay ibigin mo ang iyong Diyos.
Kaya mga kapatid, sa masandaling ito, binibigyan din ng ating tema, ang pagpapalaganap ng pinakamahalagang utos ng Diyos. At meron tatlong mahalagang mensahe na ang utos ng Diyos ay dapat nating sundin. Ang una, pagpapalaganap sa pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal ng tao sa Panginoon ay dahilan na ang tao ay tatanggap ng kaligtasan na kaloob ni Kristo. At maraming Kristiyanong namumuhay sa kaligtasan mula sa pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng buhay. At ito ay mabuti, pagkat ang relasyon natin sa Panginoon nagbibigay ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Subalit mga kapatid, nais kong pansinin natin ang relasyon natin sa Panginoon, kung ano ang kulang nito sa ating mga buhay. Sa katotohanan, ang kulang natin sa Panginoon ay ang lubos nating pagmamahal sa Diyos. Dahil ang pagmamahal na tinutukoy ng Panginoon ay makikita niya sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. At ito'y maliwanag din sinasabi sa aklat ng Juan, Kabanatang 14 at talatang 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga kapatid, tinanggap natin ang kaligtasan dahil sa pagmamahal natin sa ating mga sarili. Sapagkat nais nating matiyak na mayroon tayong kaligtasan sa ating buhay. Tinanggap natin ang Panginoon sa hangarin natin na maligtas ang ating buhay, di dahil mahal natin ang Diyos. Kaya ang pagmamahal natin sa Diyos, sa tingin ko, ang kulang nito ay ang pagmamahal natin sa Diyos na nagkukulang sa ating pananampalataya. Dahil malinaw naman ang sinasabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang sabi po ni Hazel Hartwell Simon, love make us choose to do the will of God. Ibig sabihin, sa pagmamahal, siyang gumagawa sa atin para piliin na gawin natin ang kalooban ng Diyos. Dahil ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagpapahayag ng ating pagmamahal sa Panginoon. Kaya ang pagmamahal natin sa Diyos dapat nakikita o makikita sa pamamagitan ng pagtugon natin sa pangangailangan ng ating kapwa. At ang pagtugon natin ay nababatay sa pagmamahal natin sa Diyos. Hindi nababatay sa sarili nating pagmamahal. Kaya ang tugon ni Jesus sa mga iskriba na nagtatanong kung anong pinakamahalagang utos, sabi po sa Mark chapter 12 verse 30, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito ang pinakamahalagang utos mula sa dalawang utos ayon sa tugon ni Jesus sa mga nagtatanong sa Kanya. At ang pagmamahal sa Diyos ay inilatag ni Jesus ang pinakamahalagang pundasyon ng pagsunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Kaya kung mahal natin ang Diyos ng buong buhay natin, walang kautusan na maliit sa Diyos, kundi lahat ng utusan ay dakila sa harapan ng Diyos. Kaya ang pagmamahal sa Diyos ay dapat palaganapin sa bawat tao at sa lahat ng dako. At dapat naghahari sa ating mga sarili, pamilya, sa loob ng iglesia, at ang pag-ibig ay madala natin sa lipunan na kung saan tayo naroroon. Kaya ang konkretong nakapaloob sa banal na pag-ibig ay maipamuhay ito ng tapat na may pagmamahal sa Diyos. At mula sa kapangyarihan ng Espiritu, dadaloy ang pagmamahal natin sa kapwa. Dahil si Jesus ay kanyang hinanap ang mga mahihirap, mga taong nasa laylayan upang muling papanumbalikin ang kanilang buhay. Nang sila ay mapasama sa lipunan na tumatakwil sa kanila at makamta nila ang kapatawaran na mula sa Panginoon. Mga kapatid, ito ang konkretong kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Binigyan ng buhay ng Diyos ang mga taong walang mga buhay.
Pangalawa mga kapatid, ang pagmamahal ang pagpapalaganap sa pagmamahal sa kapwa. Sa mundong ginagalawan natin, ang pamantayan ng buhay ay sariling kaparaanan. At minsan pa nga, may mga taong simbahan na may kaisipan, bakit tayo makikialam sa buhay ng iba? Kaya mabigat sa atin ang pagtulong sa kapwa. Hirap tayong magpasya para abutin natin ang ating kapwa. Kung sa material na bagay hindi natin may abot sa ating kapwa, paano pa ang espiritual na pagbabahagi para sa kaligtasan ng tao? Mga kapatid, ayon sa sinasabi ng Panginoon sa aklat ng Marcos 12, talatang 31, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Bakit inalang tulad ng Panginoon ang pagmamahal natin sa kapwa na katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili? Bakit di na lang tulad ng ating kapitbahay na pagmamahal pagka siya ay nakarinig ng marahil balita na laban sa atin, kanyang ipinamamahagi ito sa buong barangay. Bakit di na lang katulad ng ating pamilyang pagmamahal na dapat nating gayahin? Ngunit ang sinasabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dahil kung naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga sarili, katulad din na pagmamahal ng Diyos, ang siya rin nating dapat may bahagi sa ating kapwa. Ang ating mundo ay nangangailangan ng pagmamahal ng Diyos at ang pagmamahal natin bilang mananampalataya. Kaya ang iglesia, siyang dapat na nangunguna sa pagkakawang gawa sa ating kapwa. Lalo na itong nakaraang bagyo na may mga nasalantang buhay, kabuhayan at mga tahanan. Ano po bang pagtugon ng ating nagawa sa ating kapwa? May nag-alok sa akin, Pastor, may damit po rito na pwede sa mga biktima ng bagyo. Yung mga classmate ko po sa Bicol, dahil doon po yung talagang tinamaan ng Christine na bagyo. Sila rin ay gumawa ng paglilikom ng pera para makapagbigay ng ayuda sa mga biktima ng bagyo. Mga kapatid, kung hindi natin magagawa ito, ang Panginoon ay lumilika o lilika ng alternatibong pamayanan para hubugin ang sarili na ibigay at maipaglingkod sa kapwa. At hindi lumilika ang Panginoon ng isang pamayanan para sa kanyang sarili lamang, kundi para sa kanyang kapwa. Kaya ipinakita ni Kristo ang epekto nitong kalunasan mula sa kahirapan at damhin ang paghihirap ng ating kapwa upang sa gayon makamtan ng tao ang bagong buhay. Nasa ganitong diwa ng paglilingkod na may pagsasakripisyo ay may palaganap natin ang pagmamahal sa kapwa. Ang pangatlo, mga kapatid, palaganapin natin ang pagpapahalaga ng pagsasakripisyo para sa Diyos. Ang pagsasakripisyo ay tunay na hindi natin mauunawaan hanggat di rin natin maunawaan ang pagmamahal ng Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ngunit kung ating naunawaan ang pagmamahal sa Diyos, tiyak na maunawaan natin ang pagmamahal sa kapwa. Dahil ang pagmamahal sa kapwa, sa liwanag ng tinatawag na kaligtasan, ay haharapin natin ang anumang hamon at hirap na pagdadaanan upang gawin ang kalooban ng Diyos. Si James Calvert ay paborito kong missionary noong kasama niya si John Hunt sa kwento na aking nababasa. Pinadala sila sa Fiji bilang missionary. Ang lugar ng Fiji, kilalang lugar ng mga cannibal. At ang tanging dala nila bilang missionary ay ang salita ng Diyos. Walang iba.
Sa kanilang paglalakbay, ang kapitan ng barko ang tumututol sa kanilang gagawin na pagmimisyon. Kaya sabi ng kapitan kay James Calvert, inilalagay mo sa panganib ang iyong buhay at ang buhay ng mga kasama mo sa lugar ng ganid na mga kanibal. Ngunit tugon ni James Calvert, we died before we came here. At ito ang huling banggit niya tungkol sa pagsasakripisyo. Ang pagsasakripisyo ay isang tunay na kagalakan sa mga nais sumunod sa kalooban ng Diyos, kahit buhay ang kapalit. Katulad ni Kristo, ipinaalala niya sa atin ang pagmamahal na hindi makasarili. Dahil siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, siya'y namatay para tayo'y mabuhay. Kaya tayo mayroong kaligtasan, may pananampalataya, at pinatay na yung dati nating lumang buhay upang tayo ay maging daan ng buhay ng iba. Kaya sabi po, kaya sapat ang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. Sabi po sa Ephesians 5:2, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Kaya sa tuwing tayo'y nagdiriwang ng banal na hapunan, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon ng kanyang dakilang pagsasakripisyo upang tayo mabuhay sa kinakalagyan nating kamatayan at kapahamakan dahil yan sa pagmamahal sa atin. Kaya kung tayo'y namumuhay na puspos ng pag-ibig ni Kristo, kapatid, may kakahayaan tayong sumunod ng may katapatan sa Diyos. Kaya tandaan natin ang tatlong mahalagang puntos para sa dalawang pinakamahalagang utos ng Diyos. Ang una, pagpapalaganap ng pagmamahal sa Diyos na napakahalaga sa ating buhay, na dapat nating mahalin ang Diyos kahit wala tayong tanggapin na anumang bagay. Ang pangalawa, pagpapalaganap sa pagmamahal sa kapwa. Dahil hindi natin maisasantabi ang ating kapwa sa kabila ng kinalalagyan nating tagumpay sa pananampalataya, pag-asa sa kaligtasan. Alalahanin lagi natin na mayroon pang mga taong kailangang maligtas. At ang pangatlo'y, palaganapin natin ang pagpapahalaga ng pagsasakripisyo para sa Diyos. Na sa bahagi ng ating mga buhay, kailangan natin maglaan, magsakripisyo para sa Diyos. At hindi lamang ituon natin ang ating mga sarili, sa sarili nating mga kagustuhan. Mga kapatid, sa ganitong diwa, ang wasak na lipunan na puno ng pagkamakasarili. Pagnanais, makasariling pagnanais ay mapuspos ang pagmamahal ng Diyos. At ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili, ang siyang magiging daan ng buhay ng iba para sila man ay magkaroon ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, O Diyos, pinapaalalahanan tayo na bigyan natin o palaganapin natin ang dakila at pinakamabuting utos ng Diyos upang ito ay maging tuntungan at pamantayan ng ating buhay sa pagkilos, pagsunod natin sa dakilang kalooban ng ating Diyos. Bilang kapahayagan ng pagmamahal natin sa Diyos, tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, sa aming kalagitnaan, Ikaw ay aming panuntunan ng aming mga buhay. Sa pagmamahal
Binigay mo ang iyong buhay para sa amin. Sa pag-ibig namin sa kapwa, ng tanging pamantayan namin ay pagmamahal na mula sa iyo. Ang siya naming maipadama sa aming kapwa upang sila man ay pagharian sila at magkaroon sila ng pag-asa ng buhay na mayroong kaligtasan mula sa inyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tuloy po tayong nasa espiritu ng pananalangin. Aming Diyos, kami po ay una sa lahat ay nagpapasalamat sa mga pagkilos ninyo sa mga nagdaang mga sitwasyon sa aming po mga buhay. Maraming salamat po dahil lagi niyo pong pinatutunayan na hindi po kayo nawawala, hindi po kayo lumalayo sa amin. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pagmamahal na lagi niyo pong, o pag-ibig na lagi niyo pong ipinapaalala sa amin. Maraming salamat po dahil sa pag-ibig na ito, kami po ay narito, magkakasama, at dinadanas, Panginoon, ang inyong pagmamahal. Kaya Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, patuloy na dumadalangin, Panginoon, sa aming pong bayan, Panginoon, na patuloy pong nagre-recover sa nagdaang mga sakuna, dulot ng bagyo, Panginoon. Kaya po nakikiisa kami sa deklarasyon ng aming pong pamahalaan na alalahanin yung mga nasalanta, Panginoon, especially yung mga binawian ng buhay. Kaya Panginoon, dinadalhin po namin sa inyo ang mga naiwan nila, Panginoon, na makita po nila, madama po nila ang comfort ng inyong existence, Panginoon, sa pamamagitan ng mga kapwa-tao na umaalala sa kanila, Panginoon. Kaya patuloy po namin silang itinataas sa inyo. Ganyan po ang aming pong mga ahensya na patuloy na inaabot, Panginoon. Yung mga hanggang sa puntong ito, hindi pa naaabot ng tulong, hindi pa nahanap yung mga nawawala. Panginoon, alam po namin na sigurado po kami na kayo po ay kumikilos, hindi lang po namin nakikita pa kung sa paanong paraan, pero sigurado po kami na kayo po ay kumikilos, Panginoon. At Panginoon, patuloy po kaming dumadalangin din sa inyo sa aming pong paghahanda, Panginoon, sa aming pong selebrasyon ng aming pong anibersaryo ng komunidad na ito ng UCCP Inland. Panginoon, maraming salamat po dahil sa pagtataguyod, Panginoon, at patuloy na pagtataguyod ng bawat isa na kasama dito, Panginoon, na pinaparanas sa komunidad na ito na kayo nga po ang dakila, kayo nga po ang dapat sambahin at purihin, Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, sa bawat minuto, bawat segundo ng buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, ito po ang aming dalangin, tinataas po namin sa inyo na may confidence, Panginoon, na lahat pong ito ay naririnig nyo. In Jesus' name we pray. Amen. Just
mga binigkas nating salita ng papuri at ipinapahayag na pananampalataya sa Diyos ay magkakaroon lamang ng kabuluhan kung may kalakip ito na mabubuting gawa. Ipamalas natin ngayon ang isang buhay na pananampalataya sa Panginoon sa pamagitan ng paghahandog ng ating mga ikapu, pangako at tinatangkilik at higit sa lahat ng ating mga sarili upang may sakatuparan ang ganap na pamamayani ng kapangyarihan ng Diyos dito sa lupa. O Diyos, salamat po muli sa aming mga kaloob na to. Maraming salamat po sa aming mga hanap buhay, sa pagbibigay niyo po sa amin ng mga opportunity, Panginoon, para kami po ay makapagtrabaho. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, sa mga blessings. I-bless niyo po, patuloy niyo pong kaming i-bless. Ganon din po, Panginoon, ang aming pong iglesia. Nawa po, Panginoon, itong mga aming kaloob na to ay patuloy po naming mapalago para po sa inyong ministeryo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa komunyon ng hapunan ng Panginoon, ating inaalala na tayo inibig ng ating Diyos. Kaya binigay niya ang kanyang sarili dahil sa atin. Atin ding gunitain na ang buong iglesia ay binili ng kanyang dugo at ng kanyang banal na pangalan. Kaya inanyayahan tayo na makibahagi, makisalo sa komunyon ng katawan at dugo ni Kristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung siya'y ipagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawang inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kaya hindi naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpahayag ng dakilang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, inialay niya ang kanyang buhay para kami mabuhay. Naririto kami, O Diyos, sa inyong hapag, sa iyong dulang ng dakilang pag-ibig ni Jesus na inihanda sa bawat isa sa amin upang makibahagi sa komunyon ng katawan at dugo ni Kristo. Nais po namin na ang bawat isa sa amin ay pagindapatin mo, O Diyos, sa pagtanggap ng bawat elementong ito upang patuloy pa kaming bigyan ng lakas, katatagan sa pagpapatuloy namin sa paglilingkod sa inyo. Ito po ang aming pagsamo at panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sinasabi ko sa inyo ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ako ang pagkain na nagbibigay ng buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauhaw kailanman. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa uling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Hindi naman ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi
Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno, mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat sila'y kumain na yun. Tayo po ay sumanaling manalangin. Dakila naming Diyos na pinagmumula ng buhay at ng dakilang pag-ibig na nagbibigay sa amin ng buhay. Salamat Panginoon na sa ganitong pagdiriwang, patuloy ka naming maalala na minsan mong ibinigay ang iyong buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Salamat Panginoon na sa ganitong pagdiriwang, maalala namin ang dakilang katubusan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng dugo ng iyong anak na si Jesus. Salamat o Panginoon sa kapatawaran ng kasalanan, nagbigay ito sa amin ng katiyakan ng kaligtasan. At salamat sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin, na kahit kami makasalanan, kami iyong pinatawad. At sa pamamagitan ng pag-aalalang ito, patuloy kang magpakahayag sa aming mga buhay upang kami maging salamin ng iba na nais sumunod sa inyo. Ito po ang aming pasasalamat o Diyos sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, ang dakilang pag-asa namin at ang dakilang katatagan ng aming mga buhay, sa aming paglalakbay, maging sa aming paghayo, O Diyos, ang pag-asa'y kasama ka namin, O Diyos. Ang tulong mo ay laging sa amin, pagkat ikaw ang aming Diyos na dakila at mapagmahal, na kailanman na hindi nakalimot sa amin, kailanman na hindi kami iniwan ni pinabayaan. Aming Diyos, salamat po Panginoon sa ganitong pagtitipon, O Diyos. Patuloy namin kinikilala ang dakila mong kapangyarihan at ang dakila mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Bagamat minsan kami mayroong mga pagkukulang, pagkakasala, nananatili ang dakilang biyaya at pag-asang ipinangako mo sa amin sa pamamagitan ng aming pananalig kay Jesucristo. Salamat din, Panginoon, na minsan nakikita namin ang aming mga kahinaan upang kami, Panginoong Diyos, ay magpatuloy sa inyong dakilang kalooban. Aming Diyos, salamat sa umagang ito na kami inyong pinangunahan na sa bawat bahagi ng aming pagsamba, ikaw ay aming naluwalhati. At hamunin mo po kami, Panginoon, sa aming paglabas, lalong-lalo na, Panginoon, sa iglesyang ito, na kung saan aming dadalhin ang biyaya ng paglilingkod upang ang iba ay magkaroon ng liwanag na nagmumula sa inyo. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin bilang iyong mga anak na magsilbi kaming asin at ilaw ng sanlibutan. At kami nagagalak, Panginoon, na kami magagamit mo, Panginoon, para sa iyong kaharian sa paglabas namin sa iglesyang ito, O Diyos. Naririto ang inyong mga anak, meron silang mga pasasalamat, meron silang mga kahilingan na idinudulog sa inyo. Maging ang aming mga tinig na dumadalangin sa inyo sa mga oras na ito, kasama ng aming mga kapatiran sa kanikilalang mga tahanan. Dinggin mo ang bawat tinig ng inyong mga anak. Tumugon ka ayon sa dakila mong kalooban para sa kabutihan ng bawat isa sa amin. Kaya igawad mo, O Diyos, ang dakila mong pagpapala. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Mula ngayon at sa buhay na walang hanggan. Amen.